Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalamat. Ngayon ilalahad ko ang hitunan para sa daily devotion na pinamagatang full-time servants of the kingdom. So yung scripture po natin ngayon is Luke chapter 3 verses 10 to 14, and sinasabi po dito is, "What should we do then?" The crowd asked. John answered, "Anyone who has 2 shirts should share with the one who has none, and anyone who has food should do the same." Even tax collectors came to the baptized. "Teacher," they asked, "what should we do?" "Don't collect any more than you are required to," he told them. Then some soldiers asked him, "And what should we do?" He replied, "Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay." So yung katuruan po natin ngayon is point number 1 is the gospel of the kingdom is disruptive, no? Yung pinapangaral po ni Jesus Christ and ni John the Baptist ay yung paghahari ng Panginoon na dumating dito sa lupa, no, at sasakupin na ang buong mundo. So ayun po yung sinasabi dito, no. Then ang pagpasok ng kaharian ni Lord dito sa lupa, babaguhin niya lahat. Babaguhin niya yung buong mundo at sisimulan niya sa mga tao. Sa next, kapag nasimulan niya sa tao is gagawin ni God is magsisi sa kanilang mga kasalanan, no, at magpabago sa Diyos. Ayun po yung sinasabi dito na once na dumating na si Jesus Christ dito sa lupa is sisimulan niya sa tao yung pagbabago na pag-isihan lahat ng kasalanan and magpabago sa ating Panginoon. Pag sinabing disruptive daw is pagdating at paghahari ng Diyos dito sa lupa, no, at sakupin at baguhin na ang mundo na dating nasa ilalim na pumuno ni Satanas. Yun nga, yung sinasabi dito, diba? Babaguhin ni God lahat under the pamumuno ni Satanas. Talagang magbago, no? At siya yung maghahari. Next is, the vision of the kingdom is to fill the whole world with kingdom citizens. Dito po sinasabi na ibabalik talaga tayo ni Lord God sa Genesis chapter 1 na kung saan ang mga lahi anak ni Eva at Adan is yung mga galing sa kanila is yung mananampalataya, no, at sumasamba sa Diyos. Yung kaharian ni God is sakupin. Ang balak sa kaharian ni God is sakupin lahat, ang buong mundo, no, at gawin silang kingdom of citizens. And mangyayari yun kapag ikaw ay kingdom of citizens, ay paglilingkuran mo. So kapag kingdom of citizens ka na, paglilingkuran mo yung ating Panginoon. So sa lahat natin ginagawa, syempre pag-asambahin mo rin siya at pupurihin. Ayun po yung sinasabi na kingdom of citizens kapag ikaw po naging kingdom of citizens. Next is, all citizens of the kingdom are full-time servants of King Jesus, no? Sinasabi dito na malalaman mong citizens of the kingdom ka na kapag nananampalataya na tayo kay Jesus Christ bilang king na ating buhay, no, tagapagligtas na ating buhay, no. You will become citizens of the kingdom of Jesus Christ. Si Jesus ay Panginoon ng lahat at wala na tayong ibang Panginoon kundi si Jesus Christ lamang. Kahit ano pang trabaho mo, kahit ano pang estado mo sa life or sa work mo, no, like sinasabi dito ni pastor na kahit fishbowl vendor ka lang, wag mo yun ilalang lang, no, kahit maglalabada ka lang, maglalabandera ka lang, wag mo yun ilalang lang, kasi sa kaharian ni God, ikaw yung fishbowl vendor dun, ikaw yung kasambahay dun sa kaharian ni God, no. Kung ganito yung perspective natin na yung naghahari sa buhay mo si Lord at si Lord ng lahat, Lord ng Panginoon, no, Lord ng kaharian lahat, yung buong mundo is mapupuno ng mga taong sumasamba at dumadakila sa ating Panginoon, no? And lahat ng perspective is we're serving Jesus Christ. So lahat sinasabi natin na Jesus is Lord, no? Kaya lahat ng ginagawa natin is dapat sa ilalim ng ating Panginoon na ating Hesus Kristo, no? So sa lahat ng ginagawa natin under Jesus Christ is siya yung sentro natin, no? Siya yung pinipresenta natin sa lahat ng ginagawa natin. So yung perspective, no, kapag perspective natin is yung Panginoon mo si Jesus Christ, is mapupuno ng mga taong sasamba kay Lord God and mapapalapit kay Lord God.
So, bilang application, no, number 1 is demolish the idolatry of money o idolatry of money. Matthew chapter 6 verse 24. No? So, sinasabi dito, yung pinakalaban daw ni Lord Jesus Christ is pera. Sa Matthew chapter 6 verse 24, sinasabi dito na yung katumbas ng pera si God. No? Dahil yung pera is ginagawa natin Diyos, di ba? Kapag nakaya tayo ng pera, gusto ko ng pera, ito yung pera, parang sa pera mabibili mo lahat. Kasambayin mo yung pera, gagawin mo lahat ng gusto mo para sa pera, di ba? Ganun yung sinasabi dito na kung meron tayong sobra, is itulong natin sa iba, di ba? Wag tayong sakim. Wag tayong sakim sa sarili nating yaman. Kasi yaman niya ni God. Wala tayong kayamanan dito. No? So, magbigay tayo, magbahagi sa iba. No? We need Christians na politicians na magasabi na si Jesus ang need natin, hindi pera. Sinasabi nito, no? Kasi money is not God. Money is not God. Diba? God is my master. Yes. Money is not God. Money is not master. Jesus is. Sinasabi nito. Dapat si Jesus lang yung Panginoon natin lahat. Si Jesus lang yung master ng buhay natin. No? Si Jesus lang yung Panginoon natin. So, wag tayong magpapa sa pera. Magpapakaalipin sa pera. Alam naman natin yung pera is kailangan natin, no? Pero yung pera kasi, wag natin gawin Diyos. Kasi yung iba natin ginagawa ng Diyos yung pera. Diba? Gagawin lahat para sinasamba na yung pera. Like, ganito, ipanalaman lang, diba? So, wag pong ganun, no? Demolish the idolatry of money. Next is, serve God wherever we are. Colossians chapter 3 verses 23. So, sa church, no, hindi daw, sa buhay natin, hindi natin kailangan daw kumanta, sumayaw, tumalon, no, para paglingkuran ng ating Panginoon. Ang paglilingkod natin is lahat ng ginagawa natin. Wherever we are, no? Si Jesus yung nagahari ng life natin. Si Jesus yung nagahari sa lahat, sa buong mundo, no? Sa creation na ginawa niya. Si Jesus lang, no? Money is not my Lord. Jesus is. Right? So, kahit saan man trabaho, kahit anumang ginagawa natin, si Jesus yung nagahari niyan. Lahat si Jesus. Wala nang iba pa. Janitor ka, architect ka, doctor ka, police ka, labandera ka, fishbowl vendor ka. Lahat yun sa kaharian ng Diyos, ganun ka din. Kaya wag natin basta ilalang lang, no? Serve God wherever we are. And lastly po is give ourselves fully no, to the work of 1 Corinthians chapter 15 verses 58, no, na ang word of the Lord hindi lang Sunday, dapat everyday, no. Hindi lang Sunday ka magsisimba, hindi lang papupuri mo, sambihin mo sa Lord lang Sunday lang, kundi everyday, no, Saturday to Sunday. Kahit ano pang ginagawa natin, kung ano pang pinagkakaabalahan natin, kung ano yung gagawin natin, under the Lordship of Jesus Christ, no, lahat yun is para sa Kanya, pinapresenta natin sa Kanya, ino-offer natin sa Kanya, no, at ginagawa natin yun, guys, at ginagawa natin yun sa kaharian ng Panginoon. Ayun po yung sinasabi ito, no, give ourselves fully to the work of God. So, sa buhay natin is ibigay natin yung todo, 100%, walang kukulang sa 100%, at ibigay natin sa Panginoon dahil ganun din siya sa atin. So, ayun lang po ang kayatunan sa daily devotion at tinuro sa atin ngayon na pinamagatang full-time servants of the kingdom. So, lesson natin dito is ibigay natin lahat sa Panginoon, no? Iahali natin sa lahat sa Panginoon. And maging servant tayo ng Panginoon, no? Maging citizens tayo ni Lord yan. So, ayun lang po ang natunan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa atin.